Panibagong panghaharas ng China sa West Philippine Sea, naglalarawan kung papaano nila namamanipula ang nagiging tugon ng Pilipinas laban sa kanila. Anong estratehiya nga ba ito na tila ay hindi mapagtanto ng tanggulan ng bansang ito upang pigilan ang pamamaraan ng mga Tsino? Sa tinagal-tagal ng girian ng China at Pilipinas ay kapansin-pansin rin na sa bawat agresyon na ginagawa ng China ay kadalasang sinusundan nila ito ng mga pansamantalang kasunduan sa panig ng Pilipinas. Halimbawa na lamang sa makailang ulit nilang pangwa-water cannon at pambabangga sa mga barko ng PCG, BIFAR at mga supply vessel ng AFP na humahantong sa pagkaantala ng mga resupply mission ng bansa ay kadalasang nasusundan pa rin ito ng ilang mga pansamantalang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China na nagiging daan naman upang maipagpatuloy ng Pilipinas ang mga resupply mission nila, gaya na lamang ng nakaraang insidente sa BRP Teresa Magbanua kung saan ay makailang ulit pinigilan ng China ang mga resupply mission ng Pilipinas kahit saan man sa ating mga bahura. Subalit sa pag-atras ng BRP Teresa Magbanua sa Skoda, kalaunan ay muling nakapagsagawa ng resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal nito lamang September 26, taong kasalukuyan. Subalit kinabukasan lamang ng September 27 ay muli na namang hinaras ng China ang barko ng Pilipinas na noon ay magsasagawa sana ng resupply mission para sa mga mangingisdang Pinoy sa Hasa-Hasa Shoal, kung saan ay binuntutan at hinabol ng missile ship ng China ang barko ng BIFAR at pinatamaan pa nito ng kanilang military grade laser ang helicopter ng Pilipinas. At ang estratehiyang ito ng China ay maituturing na salami tactics o incremental encroachment, kung saan sa estratehiyang ito ay unti-unting pinipigilan ng China ang mga operasyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea na may kasamang bahagyang mga aksyon na hindi nagiging daan sa malaking sagupaan. Ang mga aksyong ito ay naglalayong ipakita ang kanilang kontrol sa rehiyon habang pinapahina ang pagresponde ng Pilipinas laban sa kanilang mga agresibong aksyon. Sa madaling paliwanag, sa bawat agresyon ng China ay tinitiyak pa rin nilang makapagsasagawa pa rin ng resupply mission ang Pilipinas sa ilang bahagi ng ating mga bahura, at sa pamamagitan nito ay binibigyan nila ng pag-asa ang tanggulan ng Pilipinas upang hindi nito isiping wala na silang magagawa pa na maaaring humantong sa pagtanggap nito ng tulong mula sa Amerika. Kaya naman ang pamunuan ng tanggulan ng bansang ito ay umaasa pa ring makapagsasagawa sila ng mga matagumpay na misyon sa kabila ng panghaharas ng China, dahil nga ganitong senaryo lamang halos palagi ang nangyayari sa girian ng dalawang bansa. Gayunpaman, sa paraang ito ay malinaw na naipapakita ng China sa Pilipinas na hindi sila makapagsasagawa ng anumang resupply mission kung hindi ito pahihintulutan ng China. Kaya't sa pamamaraan nilang ito, dahil sa pagnanais ng tanggulan na i-de-escalate ang gulo, kahit hindi naman tayo ang nag-e-escalate nito, ay nagiging matagumpay ang China sa estratehiya nito na bigyan ng maling pag-asa ang tanggulan ng bansang ito. Kaya't ang pahayag ng Maritime Council na pananakot lamang ang ginagawang ito ng China habang wala namang nagiging mas matibay na tugon ng Pilipinas ay naglalarawan lamang na tila ay natatalo na sila sa estratehiya ng China, dahil habang iniisip ng tanggulan na pananakot lamang ito ng China nang walang matibay na tugon laban sa kanila, ay nangangahulugang umaasa na lang ang Pilipinas na sa bawat agresyon ng China ay susundan pa rin naman ito ng kanilang matagumpay na resupply mission sa ating mga bahura. Subalit ang tila hindi napapansin ng tanggulan sa kasalukuyan ay tila sa Ayungin Shoal na lang pinapayagan ng China ngayon na isagawa ng tanggulan ang kanilang mga misyon. Kaya't bagamat tama ang sinasabi ng spokesperson ng National Maritime Council na pananakot lamang ito ng China, ay malinaw na unti-unti nang napipigilan ng China ang kanilang mga misyon sa iba pa nating mga bahura. Mangangahulugan ito na maaaring sa mga susunod na panahon ay tanging sa BRP Sierra Madre na lang sila makapagsagawa ng resupply mission na sinasadyang palusutin ng China upang masabi ng Pilipinas na nagagawa pa rin nila ang misyon nila at hindi pa nila kailangan ng tulong ng Amerika.
Subalit ang kapalit naman nito ay hindi na sila makapagsasagawa pa ng resupply mission sa iba pa nating mga bahura habang unti-unti namang pinalalakas ng China ang kanilang posisyon sa iba pa nating mga bahura. Kaya't kung aasa ang Pilipinas sa peking pag-asa na ibinibigay ng China na makapagre-resupply pa ang Pilipinas sa BRP Sierra Madre habang patuloy na pinaghihigpitan ng China ang pagre-reinforce ng barko, ay maaaring guguho lamang din sa kasalukuyan ng barkong ito habang tuluyan na nilang pinalalakas ang kanilang posisyon sa iba pa nating teritoryo. Kaya't kung masisira kalaunan ng BRP Sierra Madre dahil sa mga planong ito ng China, habang tuluyan na nilang makontrol ang natitira pa nating mga bahura, ay malinaw na wala nang magagawa pa ang Pilipinas laban sa kanila. Dahil papaano pa tayo hihingi ng tulong sa mga Amerikano kung tayo na mismo ang naging daan sa tuluyang pagkawala ng mga ito. Kung tuluyan kasing makokontrol ng China ang lahat ng ating mga bahura nang walang nangyayaring gyera at doon pa lang tayo hihingi ng tulong sa Amerika, ay lalabas sa mata ng internasyonal na komunidad na tayo na mismo ang magsisimula ng gyera. At ang masakit na katotohanan, kung tayo ang magsisimula ng digmaan laban sa China habang kontrolado na nila ang lahat ng ating mga bahura, ay tiyak na sa mainland na mismo ng Pilipinas magaganap ang isang gyera at sa ganitong paraan ay magiging makatotohanan na magiging battlefield na lang ito sa labanan ng US at China. Kaya't hanggat hindi pa huli ang lahat ay sana mapagtantunan ng tanggulan na tanging ang US lang ang may kakayahang pigilan ng agresyon ng China at sa pamamagitan lamang din ng US natin mapalalakas ang ating presensya sa ating mga bahura. Kaya't hanggat hindi na pagtatanto ng tanggulan ng mga plano ng China ay hindi nila ito makokontra. Maaaring sabihin ng iilan na ang tanggulan ng mas nakakaalam sa kanilang trabaho dahil sila ay sinanay at hinasa sa propesyong ito. Subalit kung pag-aaralan mong mabuti ang lahat ng sinabi ko sa videong ito, ay tiyak mapagtatanto mo rin naman na ito ay totoo dahil sa mga tunay na kaganapang nangyayari sa pagitan ng mga bansang ito. At kung talagang mas maalam ang tanggulan sa usaping ito, ay hindi sana ganito ang kanilang sitwasyon laban sa mga piratang Chino. Kailan ba magpapabuli? Basta Grabe. ang utos po natin sa ating mga kasundaluhan na nandyan sa West Philippine Sea is maximum tolerance. Because we have to follow still the international laws. No? Dahil tayo bilang bansa ay sumusunod tayo sa international rules-based order. So, yun po yung kahit na ganun po yung ginagawa nila, basta tayo, susunod tayo sa batas. Pero ang tanong, hanggang saan at hanggang kailan nga ba ang maximum tolerance na sinasabi nila? Hanggang maubos na ang ating mga barko at bahura? At maituturing bang paglabag sa international law ang pagdepensa sa tanggulan ng bansang ito? Na kahit man lang sana paminsan-minsan ay matutunan din natin ang matalinong pambabangga sa pangaharang ng mga Chino.